Hey, what's up guys? Welcome to the Playbook Podcast PH where we talk about the grind and the stories. I'm AJ Madrigal and this is CJ Cancino. We are now available in Spotify, YouTube, and Apple Podcast. So, welcome to episode 2 of our podcast. So, alam naman natin this episode is about the Game 3 loss of the UP Fighting Maroons. So, ayun, wala ako kahapon sa venue. So, ikaw parang andun ka, nanood ka. Kamusta? Kamusta yung ano? Akala ko asa atin na yung akala ko makukuha na natin yung panalo. And then pagdating ng fourth quarter, 'di ba? Doon tayo nag-meltdown eh. Parang halos buong game dikitan talaga. Sobrang daming lead changes. Nakita sa TV eh. So sobrang nag-enjoy ka na tapos well, yun yung highs and lows eh. Yan yung beauty of UAAP lalo na pag game 3, 'di ba? So kamusta? Anong nangyari doon kahapon after the game? Yung atmosphere, syempre, alam naman natin hindi magbabago yung atmosphere ng UAAP. Yung mga fans nandun pa rin, yung mga estudyante, alumni, halos lahat ng mga basketball fan nakatutok sa UAAP. Kasi alam natin yung rivalry ng bawat team sa UAAP. So, yung atmosphere, nakakamiss. For me, nakakamiss yung mga ganung bagay. As a player, yun talaga yung mga gusto mong laruan eh. So, sa game naman, as a fan, as a UP fan, sobrang nakakaba manood kasi up and down eh. Lamang nung first quarter and then biglang matatambakan na ilang points and then makakahabol. Talagang, alam mo yun, as a basketball fan, yun yung mga gusto mong mapanood eh. Ayaw mo lang syempre matalo yung team mo, pero yun yung mga gusto mong mapanood. Oo, saka ang daming sagutan ng points eh, no? Pati grabe yung mga highlights, yung mga poster dunk ni Noruka and then si Phillips and then si James Spencer ng DLSU, grabe. Oo, ako nagulat ako nun. Ang ina-expect ko nga kayang i-contest yung dunk niya pero Totoo, kasi di naman natin expected eh, di ba? pero Na kaya niyang mang poster, di ba? Siguro all alone given, pero yung grabe ganun, may contact. pero iba kasing adrenaline ng mga finals na ganun. So, nagulat din ako kasi medyo malapit ako, nasa patron side ako. So, kitang-kita mo yung elevation niya. Sabi ko, putya, parang si James Spencer nga. Papawaw ka talaga eh, no? Oo, wow talaga. Kahit na UP fan ka, mapapawaw ka sa mga ginagawa ng Lasal. Totoo. So, let's talk about the first quarter. I mean, the game. Ano ba yung nangyari nung first quarter? Kasi first quarter, I think it's all Mike Phillips eh. Kita natin talagang grabe yung grit niya eh. Kita mong gusto niya talaga eh. Pero luckily nakakasagot si Rayland eh, no? Actually hindi ko masagot yung sagot mo, hindi ko masagot yung tanong mo sa first quarter kasi late ako. Kaya pa Second quarter na ako nakapasok eh. So, medyo ako nagulat na lang napanood ako. ko. Ikaw napanood mo. Ang nagulat na lang ako, sabi ko, putya, sino yung number 25? Kasi ilang puntos na siya no first quarter. So, nung pagkita ko, si Mike Phillips pala. Oh. So, kwento mo naman kung ano yung nangyari no first quarter. Well, for me, right from the tip-off, talagang first basket talaga kay Jacob Cortez, tinira niya agad. I think siguro nasa lampas ng PBA 4-point line yung tira niya rin eh. Less than 10 seconds pa lang ata yung nakakalipas sa first quarter, biglang pumukol agad and then shoot. Parang yun talaga yung nag-set ng tone sa kanila eh. Sino yung nasa harap ni Jacob Cortez noong mga time na yun? Sino yung bumabantay sa kanya? Hindi ba binigay agad kay Jacob Baila? Kasi di ba nung game 2, ang superhero ng UP fans, si Jacob Baila dahil na-stop niya si Cortez. Well, hindi ko sure. Ako, honestly, hindi ko maalala kung sino. Kasi nanonood ako sa TV, so alam mo yun, medyo yung hindi HD eh. So hindi ko makakita. So anyway, ayun, talaga yung nag-set ng tone ng game. And then ayun, nagdagdagan ng mga haymakers, punches ni Mike Phillips. Kaya grabe talaga doon nag-set yung momentum talaga ng DLSU. Pero yun nga, luckily, I think si Rayland talaga yung nag-carry sa UP nung first quarter eh. Puro siya talaga. And then yung UP, yung zone natin, yun pa rin talaga yung nag-prevent from DLSU na makapuntos talaga. Yun talaga yung verge ng ng UP kasi pinag-usapan nga natin yung first episode. Merong kinuha yung UP na from Korean coach. So nung mga nakalaban namin yung mga UP, yung mga Korea, KBL teams, magaling talaga sila sa zone, no? Magaling talaga sila sa zone. So tingin ko
galing yun sa KBL. Kasi ang hirap din talaga nung zone na binabato nila sa Lasal. Totoo. Ayun nga, like yung sinabi mo nga, it's to prevent the ball screen action para kay Jacob Cortez. So parang ibigay mo Pero, pero pero, ang disadvantage naman ng zone na yun, nakailang offensive rebound si Phillips kasi Exactly. syempre kasi pagka zone hindi mo makikita yung matchup mo dahil kung sino lang yung nasa harap mo, yun yung magiging bantay mo. So si Mike Phillips siguro nasasaktuhan na mga guards yung nasa harap niya, hindi sila Gani, hindi mga sila Alter. Kaya siguro mas dumami yung offensive rebound nila. So may ibibigay at may ibibigay ka talaga kapag sa game. Well, kasi pag zone kasi, siguro lalo na yung 3-2 zone na dinedeploy ng UP, siguro ang main purpose nila nun is they want Mike Phillips to be the decider. Kasi kasi once na ma-hit na sa high post, talagang siya na yung siya na yung kailangan mag-decide kung saan pupunta yung offense. Like, grabe naman yung ginawa niya. Pagkakuha niya sa high post, talagang dinadakdak eh. Floater. Then tsaka meron siyang ang dami niyang floater na ginagawa. Actually, hindi parang hindi natin expected yun eh. Talagang siguro sa UP parang sige talo din na tayo ng floater ni Phillips, wag lang ni Jacob Cortez, pero lahat kasi halos 71, kung di ako nagkakamali, nakita ko yung field goals niya, parang 71% siya. So, sobrang taas dun. Second quarter naman, talagang si Nuruka di naman papatalo, di ba? Grabe yung poster dunk niya na ginawa. I think off a transition ata yun eh. So doon nag-set ng tone yung UP, doon tayo nakabalik sa game exactly. I think if I'm not mistaken, 18-8 run ata yung nangyari na yun. Tapos lumamang pa tayo, di ba? Tsaka ang ganda kasi ng depensa nila nung time na yun. Kaya maganda. Medyo yung pace ng game, medyo napunta sa UP dahil gusto nila running game eh. So, UP's game talaga yung running game at doon sila nakabalik. And it was 6-0 personal run para kay Francis Nuruka nung time na yun. So, siya talaga yung, kung wala sa loob, baka mas nabaon tayo sa kalamangan eh. And then, ayun, si Noy Remogat pa rin, ayan. Pumasok din nandun din, nakakontribute din siya sa points sa second quarter. Tapos I think may steal pa siya para naka-breakaway pa ata siya. So, ayun eh. Yun talaga yung And then second quarter, talagang, I think lamang pa ba tayo ng isa, di ba? Nakalamang pa tayo sa halftime. Tayo ng 1 point ng halftime. 1 point sa halftime, di ba? Right? Oo. And then, wala na. Talagang, di mo na alam kung sino na yung mananalo ng time na yun eh. Talagang game 3 intensity, kung sino na yung may gusto, sila na talaga yung makakakuha nun eh. Pagdating sa mga ganong dikdikang laban eh. Pag nakita mo nga yung mga fans sa mga tabi ko, actually, nasa side ako ng UP, pero maraming Lasal, maraming halo-halo eh. Kasi nasa gitna ka ba? Nasa gitna? Halos. Pero medyo side nung UP na eh. Mararamdaman mo na talaga na kinakabahan na yung mga nanonood kasi yung mga titos and titas. Oo, sobra na mga kinakabahan. Nung mga binati ko na sila, iba na yung nila na parang shit, ito na talaga, ito na yung dulo ng UAAP. Let's talk about third quarter. Ano yung mga nakita mo nung third quarter? Ano mga insights mo doon during that third quarter? Sa akin, sa Lasal side muna, di ba nga sabi ko sa'yo sa chat nung kahapon, nung nag-uusap tayo, parang sabi ko, iba yung aura ni Jacob Cortez kasi the moment na magkaroon siya ng space, pag gumagamit siya ng ball screen, talagang medyo may takot kapag tumira siya eh, malayo man o malapit. Parang merong para siyang merong Steph Curry effect na papasok kaya to. Parang mas masa-surprise ka pa kapag sumablay. Konting puwang talaga, parang 90-80% of the chance talagang papasok eh. No? Parang nandun siya sa superstar feeling na hindi mo ako pwedeng iwan. Kasi kapag iniwan mo ako, sure, may chance na papasok tong tira ko. Parang ganun yung grade ko sa kanya. Parang andun na siya na feeling na niya, makukuha na nila yung championship. Yun, dun yung feeling ko sa Lasal side. And yung Boris Marasigan pare, ibang klase. Grabe, pangiti-ngiti lang dumipensa sa side ng UP. Siyempre nakakainis dahil putya, yabang nito. Parang laki ng katawan, ganun. Pero kapag ka sa Lasal fan ka, si Boris Marasigan, siya yung player na gusto mong kampe pero ayaw mong kalaban.
Mo kalaban, oo. Like what, So, like yung pinag-usapan ibang natin klase sa yung first Boris episode. Marasigan din for me. Siya yung isa sa, Yeah. ano bang tawag dito? Game changer. Bukod, parang isa siya sa key factor kung bakit nag-champion tong Key Lasal. factor. Oo. Right. Hindi na siya magic bunot Hindi kasi talaga. naglaro na siya ng meron na siyang big role during the finals series eh. Oo, tsaka palaging may ganun ng ang Lasal, no? Remember si Oo. Austria? Oo. Tapos ngayon meron silang Boris Marasigan. Pero mas nakakatakot si Boris Marasigan kasi ilang years pa lang ata to, 2 years, 3 years. So may mga ilang taon pa siya to improve as a talaga? player. Ang alam ko meron pa siya. Okay. Bago pa lang siya. So, Scary side. oo. Ikaw pare, Well, ano tingin mo sa UP side? Well, speaking of naman for the third quarter. We can't take the credit away for Harold Alarcon during the third quarter. Doon talaga siya gumawa yung mga mid-range tough shots, 'di ba? Yun yung gusto niya eh. Parang kailangan nga gusto niya ganun lagi yung tira eh. 'Di ba? Ayaw niya ng madali, gusto niya ng mahirap. Yun yung And nakakabas then- sa kanya no? Kapag Oo. shit, ang hirap ng mga tira mo. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba simple? Pero may mga ganung player talaga na talagang, Totoo. yung iba parang lang sila, parang ang dali lang tignan para sa kanila. Pero may mga player na parang sobrang hirap tignan, pero para sa kanila, ang dali lang nun. So si Harold, tingin ko, Yun nga. isa siya dun sa mahirap tignan. Yun yung parang sinasabi nating natural na sa kanya, Oo. di ba? Natural na eh. Well, kasi dati, knowing Harold, yan talaga yung pinapractice niya eh. Yun ang, Kasi yun yung ang, mga galing, yun ang pinakamahalaga. Kumbaga, araw-araw niyang ni-reps yun eh. Hindi nang naman Yes, sa sir. game na yun na, ay putya, napanood ko to sa YouTube kaninang umaga, gawin ko nga mamaya sa game. Hindi naman ganun yun Exactly. Ginagawa niya araw-araw eh. Oo, years yan. It takes years. So, shout out to Coach Pat, Better Basketball. Yan. Ikaw ang dahilan kung bakit ganyan. Another third quarter. Grabe, yun. Sinet pa rin ni Nuruka yung tone. Diba? Grabe yung slam dunk niya nung third quarter again eh. Dapat ata every quarter may ganun para magkaroon tayo ng scoring run eh. Para ganahan no? Oo. Kita mo naman nung nag-slam siya, di kita na talaga yung laban eh. Pero again, wala. Breaks of the game eh. Kagaya ng sinasabi natin. It is what it is. Pero fourth quarter, doon talaga nangyari yung lahat eh. Doon nagsimula ang sakuna eh. Pero mabigat din yung ginawa nung Remogat yung 3 points niya. Oo, yung fourth quarter. 3 points yung fourth na quarter. Ayan. may foul pa, di ba? Pucha, napatayo May ako foul, dun may foul. Doon Totoo. ako nag-enjoy. Sabi ko, eto yun Exactly. na-shoot. Bang! Oo. So, yun talaga. Yun yung risk na bibigay mo kay Remogat. Nung fourth quarter. Nasa 4-point line ba yun? Oo, Brad, yung 4-point line, hakbang ka pa ng isa, pucha, ganun kalayo. Grabe. Tapos ano yun end one. Foul counted off a ball screen, di ba? Off a ball screen ba? Yung isa yung malapit sa 3 points, so foul counted. Meron pa siyang isang tira na sa 4-point line. Grabe. Iba rin talaga yung kumpiyansa eh, no? Oo, tapos may tinira ulit siya, malayo ulit, pero hindi lang pumasok eh. Pero again, no is a work in progress as of today. Still a work in progress. Madami pang kailangan learnings. Well, that's a good experience pag sinabi mong sa finals kasi kutya, minsan ka lang makakapasok ng finals eh. And for DLSU, they have been the best fourth quarter team this season, I think. And then, tingin ko Talagang- nakatulong din yung twice a bit na kalaban nila, yung galing sila ng last seed and then tinabaho nila pababa. So, nakatulong din yun dahil na-practice sila parang na-practice sila sa moment na yun eh. Parang na-simulate na. Oo, na di ba? Every diba? game, Kailangan natin ng 2 wins to win the chip. Oo. So, simula nung semis pa lang, na-simulate na nila na 2 wins tayo to advance. So, pagdating ng finals, ganoon ulit yung mindset nila. Same mindset coming in. Oo. Yan. Fourth quarter. Pinag-uusapan naman na natin yung fourth quarter. Ikagaya nun, yung tira ni Noy Remogat. Akala natin yun na yung magsa-spark ng run natin. But again, DLSU have been the best fourth quarter team this whole series, I think. Whole season, I think. So, yeah. Ano ba sa tingin mo yung mga nangyari
na bakit after nung fourth quarter pull-up 3 ni Noy, biglang akala natin nasa atin na yung momentum, pero right after nang nag-timeout yung DLSU, biglang momentum shift ulit, napunta na sa kanila. Well, pero ano muna, sa podcast na to, pinag-uusapan lang namin yung mga nangyari and opinions namin. Hindi kami naninisi as a UP fan. So, sa tingin ko, breaks of the game na eh. Nawalan ng compose yung UP dahil nung lamang, naalala ko, di ko alam kung 2 points or 3 points yung lamang, pero hindi makalayo. Parang ilang stretch yun ng balikan eh. Oo. Bawat stretch ng balikan papunta ng offense ng UP, medyo nagmamadali eh. Parang yung turnover ni Noy. Raylan, hindi, nung una, parang, di ko lang kung pagkasunod nito yung turnover ni Raylan, nung pag-rebound niya, parang na-steal sa likod. And then turnover ni Nuruka, nung pinilit niyang atakihin. Yung 3 points ni Harold na parang 3 versus 1 ata yun, pero tinira niya 3 points. So, yun yung mga bagay na talagang breaks of the game eh. Hindi mo masisisi yung mga players kasi parang sa time na yun talaga yung naisip nilang tama. And they want to win. Yun yung talagang dapat tingnan natin on the positive side. Wrong decision, pero gusto nila manalo eh nung time na yun. So, tingin ko yun yung isa yun sa moment na kung bakit natalo. Kasi imagine mo kung medyo ginamit nila yung time on their side para mas maging matalino, make plays, ball screen kay Remogat or kay Harold, one-on-one posts kay Harold. Mas mas parang hindi man ma-shoot yun, pero makakadepensa ka eh. Compared sa na-turnover, tatakbo yung Lasal, didepensa kayo, mas nakakapagod yun eh. Exactly. So, tingin ko, isa yun sa reason kung bakit nagkaroon ng run tong DLSU. And alam ko to kasi yun yung mga tinuturo sa akin ng mga veterano ko sa PBA. Parang doon mo na makikita yung difference ng amateur sa pro, yung UAAP sa PBA, kasi parang makikita mo na mas magiging hindi man mas mabilis nga sa UAAP, mas mabilis yung takbo, pero kaya pala ganun yung mag-isip yung mga pro kasi mas compose sila sa dulo, mas na sila, mas pinag-iisipan na nila mabuti, and tingin ko yun yung nagdala sa UP kung bakit nag-meltdown. So, tingin mo yung maturity and inexperience sa finals is a big factor for us? Kasi knowing Noy, syempre wala pa siyang finalist experience, right? Well, for Noy and Noruka, pwede mong gawing reason yun, pero syempre parang mahirap na din sabihin kasi talagang breaks of the game yun eh. Si Gani ba was inside during those fourth quarter time? Parang hindi eh. Parang hindi masyado eh, no? Parang naka-small ball ata sila eh, no? Parang si Raylan ata yung nasa fourth. Parang binabantayan ni Raylan si Amos eh. Well, speaking of Amos, grabe yung depensa niya nung fourth quarter, di ba? Actually, nagulat ako pare. Kahit sino nagulat ako sa depensa niya. And ito yung isa sa napansin ko sa DLSU. Nung nakita nilang down si Pablo, parang yung tinamaan sa mukha ni Harold, si Pablo. Yung fumble. Kaya pa tumayo ni Pablo eh. Kaya pa mag-free throw. So, pero parang binulungan ni Phillips na siguro, don't get up, parang stay down para masaban ka. And ang pumasok si Mason Amos. Before nun, na sila eh, nasa penalty na sila. So, bawat foul, nakakaano siya. Pero hindi na siya shoot yung mga free throw. Minsan split, minsan sablay, pero nung pumasok si Amos, doon sila nagkaroon ng momentum na shoot yung free throw. So, ang galing. Di ko alam kung si Mike Phillips nakaisip nun or sinabihan siya ng coach, pero ang talino nung ginawa na yun. Well, yun doon mapasok yung maturity and experience, right? Sa mga ganong situation. Yun yung mga factors na yan, di ba? Being composed. Exactly. Paano maiisip yun sa finals, di ba, na, down yung kampi ko. Parang, may free throw naman to, pero mas taas percentage ni Amos, di ba? Right. Tama. Pati, galing nun. Di ba? Buong season, pangit ng free throw ng DLSU. Free throw percentage nila, pangit. Pero pagdating nung fourth quarter, parang wala na nagmiminte sa kanila eh. Diba? Ian Baklaan, grabe. Parang 4 out of 4 din ata siya during that fourth quarter. Pero wala. Yun talaga, basketball at the end of the day,
Ganun pa rin. Yeah. Tuloy lang. May winner, may loser. Exactly. Laban lang. Ganun lang naman yan eh. Yun nga lang, masakit para sa Maroon 5 natin na graduate sila ng hindi na makakabawi, di ba? Oo, hindi nila nabigyan ng championship tong Lasal. Pero they have a good run. Totoo. Grabe totoo. sila. Totoo naman. And for Noy Remoga and the rest of the team and Gani, yung experience na yan, yan yung dapat na dadali nila coming into next season. That pain, yung pain na yun na we were only down by just one possession and then parang nag-collapse agad tayo. Nawala tayo ng compose. Hindi tayo masyadong naging composed during those fourth quarter late minutes. Yun lang naman eh. It's not about It's not about the X's and O's na eh. It's all about yung kung ano yung magi-gain mo dun sa game na yun na madadala mo coming into next season. And I think next season medyo maganda-ganda rin naman yung laban natin eh. Oo, kasi marami din tayong nakabang to Totoo. play. And mas exciting yun. Hindi man mas exciting na to kasi syempre wala na yung mga teammates natin dati. Oo Wala na nga, yung mga parang wala. kasama natin dati, di ba? Wala na ata. Sino na lang Oo, ba? aminin man natin, may factor talaga yun na kapag nakasama mo, gusto mo talaga silang support. Sila yung chine-cheer mo eh. Diba? No? Pero sino ba? Diba? Ikaw, sino na lang? Chico na lang ata. Chico na lang ba? Chico na lang ata, para si Chico na lang. Sino ba? Mark. Okay, Mark. Naabutan ko si Mark. Si Mark, pwede si Mark pa. Naabutan ko si Mark. Pero ilan na lang yan. Dalawa na lang halos ata yun Oo, ilan na lang. Alright. Pero syempre, let's continue to support For the sure. UP Fighting Maroons, diba? Oo, no matter what. Oo. We're always humble in defeat, guys. Yan ang hindi mawawala sa atin. Yun lang naman eh. We celebrate wins and we're always humble in defeat. Yun lang naman yung importante. Yung trash talking, ano ba yung take mo dito sa trash talking ng mga fans sa UAAP? Well, yung trash talking sa fan, minsan kasi below the belt na eh. Ang take ko lang siguro ang trash talking sa players, okay lang. Kasi yan eh, parang sa loob lang naman sila just being competitive eh, 'di ba? On the court parang yun talaga eh, doon mo nilalabas yung alam mo yun, yung galit mo, yung kagustuhan mo manalo. Kaya syempre gagawin mo lahat para ma-dislodge yung players. So siguro doon sa mga fans, maging mas magkaroon lang ng konting respeto lang sa mga players. Kasi syempre, taon lang din yan eh. And college ball, mga bata lang din yan. Mga ilang taon pa lang yan. Oo, di ba? Kahit nasabihin mong, hindi, may utak na yan. Syempre, may mga feelings din yan. And they just want to play basketball, di ba? Gusto lang nila manalo para sa school nila. And yun naman yung mga tinuturo sa school natin eh. Para meron tayong mga values. Kutya, pagka UAAP na, pag finals na, bigla-bigla nawawala yung mga values na tinuro sa atin ng mga school natin eh. Di ba? So, minsan, syempre, karoon na lang tayo ng respeto sa isa't isa. Well, for me, naman eh, yan din yung beauty ng UAAP eh. Hindi rin kompleto ang UAAP pag walang mga ganyang konting trash talking eh, di ba? Lalo na pag mga fan versus fan, di ba? Tingnan mo gaano ka-boring yung mga sports na walang sigawan, di ba? Exactly. Yung walang nag-aaway, yung walang nagka-trash talkan, di ba? Oo, yun yung masaya talaga sa ganyan eh, yung mga simple trash talk. Lalo na kung mga fan versus fan, no, yung sinasabi ko nga. I think sa mga corporate mga corporate na company games, pag yung may mga may isang employee na from DLSU, may isang fan na UP, pupustahan pa sila and then during the series nagta-trash talkan sila, yung mga ganon. Yun yung beauty ng UAAP eh, lalo na if you're part of the UAAP school eh. Pero after nun, di ba? After nun, okay na sila, tawanan na lang. Kasi yun yung parang meron kang pride para sa school na pinag-graduatean mo, di ba? Yun yung masaya. Ako nga, talo ko sa coach ko eh.
Saka si Zave. Kamusta Zave? Ang dami- Sige, bago tayo matapos, pag-usapan natin yung ginawa ni Sid. Kasi di ko alam kung nakita mo, kakakita ko lang nung nag-check ako ng konti ng IG story kanina habang nakabreak tayo. Putya, nag-post siya ng story niya against Lasal. Ano Nung pandemic. Well, ito na lang guys, disclaimer. I mean, hindi naman disclaimer. Pero knowing Zave guys, ganun talaga siya eh. I mean, mailig talaga siya man trash talk. Pero yung trash talk niya, within the team lang yun. So, kung if napanood niyo yung video ng interview, yung sa PBA na sinabi niya na Lasal was just there for the attendance. Parang kausap niya doon, yung coach niya, I think parang yung coach na nagka-trash talkan lang sila na wala lang yan. Pero kasi, sinabi niya in public. Kaya nakakatawa eh. Tingin ko nagka-trash talkan sila ng time na yun, biglang may interview. Really? Parang hold up na interview. Oo Tapos nga. yung nagtuloy-tuloy na yung yung sinabi niya. Oo. I mean, ganyan na yan si Xavier. Lalo na sa locker room, ganyan talaga yan. Lalo na... Naging UAAP meme tuloy siya. Sobrang ganyan siya, competitive, nakikipag-trash talk. Lalo na favorite ka-trash talk niya si James. Yan. Sila mga Philams. Sila Noah yan. Grabe ang mga yan. Kahit mga simpleng bagay, di ba? Pero after nun, wala, pa rin, respect pa rin with each other. Yun pa rin naman yung lesson na, I mean, yun yung gusto natin makuha pa rin. Yun pa rin yung gusto natin ipakita na we respect each other, di ba? So, yun guys, that concludes our podcast. So, again, thank you Coach Pat for the merch. Tosot ko CJ ngayon. Cancino with the cap, ARC87, Better Basketball PH. Meron silang pop-up, hindi na pop-up store yun, di ba? Oo. Main, ano na yun? Parang ano na yun, legit flagship store na ata ni Coach Pat yun sa UP Town Center. So, better check them out, guys. Guys, please make sure to subscribe us sa aming mga platform, Spotify, YouTube, and Apple Podcast. Kung may mga tanong kayo, comment nyo lang sa baba. Susubukan namin sagutin. Basketball man yan or golf, itanong nyo lang. For promotion, please email us at saan, AJ? playbookpodcast.ph@gmail.com. Thank you so much for listening and watching. Bye. Alright. Peace.